Isa may Marcos na, ano nila eh, sumbagan. Wala na talaga sa katinuan itong si Bangag. Ano na naman itong balitang ito, no? Pagkatapos mangurakot, pagkatapos magbinta ng ginto, pagkatapos magplanong magbinta ng mga ari-arian, ito na naman bago hinayupak. Oh. Papayag kaya ang maraming Pilipino dito? Ngayon pa talaga na mayroong sigalot dyan sa Middle East? Ang Pilipinas daw ay gagawing pagawaan ng mga bala, magawing ammunition ng Amerika. Patay ka Bangag dyan. Paano ito tatanggihan ng Pilipinas? Ito na pala yung plano ng Amerika. Sa kabila ho ngayon na mayroong nangyayaring sigalot sa Middle East, tunaw talaga ang Pilipinas nito pag nagkataon. At ang pag-aakala ko, ito ay hindi totoo. Kasi, nakita ko po ang news na ito ang balita ngayon. Pero lumabas po kagabi sa mainstream media ang news na ito ng Pilipinas ay gagawing paggawaan ng mga bala. Naku, hindi basta bala yan. Baka akala ninyo, bala ng paltik, Bala ho talaga yan. No? Para sa mga kanyon. Ayan. Gamit ng mga pandigma, mga fighter, mga helicopter. Yun yung mga balang gagawin dito sa Pilipinas. Pati yung sa rockets, no? Yung maglulunch ka ng mga misil, ayan, dito rin gagawin sa Pilipinas. Wala nang naisip itong gobyernong ito kundi kapahamakan sa maraming Pilipino. Kaya naman, ito, Duterte diehard supporters, hinamon ng debate itong si Bangag. Ganti din tayo. At merong isa talagang didiis sa oktagon na naghamon ng Marcos loyalist ng suntukan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisdak Historiador, huwag niyo pong kalimutan, pangalawang YouTube channel ko po. Wala pa akong oras mag-live doon. Mag-live ulit ako. Malay natin bukas. Okay. So pag-usapan muna natin itong balitang ito dahil talagang breaking news po ito na napagplanuhan na daw ngayon ng mga kalyado ng mga Amerika, lalo na po itong si Donald Trump, na ang Pilipinas po ay gagawing pagawaan ng mga bala. So nung una, hindi ho ako kumbinsido dito. Pero nakita ko po yan siyempre yan, sa post ng ang balita ngayon. So basahin ko lang. Kailangan magiging aware ho ang bawat Pilipino dito. Dahil pag tayo ay papatulog-tulog sa pansitan, iyak tayong lahat. Sabi dyan, ang Pilipinas ay pinag-aaralan gawing paggawaan ng bala ng US at mga kaalyado nito. Yun po yung balita dyan. Pero ito, I think meron akong poll na context dito. Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Okay, puntahan na lang natin po yung post ng balita ngayon para mabasa natin yung buong detalye. Kasi tayong mga Pilipino, hindi po pwedeng papayag lang ng ganito. Mantakin mo, gagawin kang gagawin tayong pagawaan ng bala, no? Ng Amerika, anak ng kamote. So ano po ang mangyayari sa atin yan? Di talagang magiging target po tayo ng mga kalaban ng Amerika. At bakit Pilipinas? Kasi sabi nga ho nila na ito ay strategic location, itong Pilipinas.
no, at saka maraming base militar ng Amerika. Pinarami po ni Bongbong Marcos. Ito po to, Pilipinas, pinag-aralan gawing paggawaan ng bala ng US at mga kaalyado nito. Pinag-aralan ngayon ng Amerika at mga kaalyado nito ang posibilidad na magtayo ng isang ammunition production facility sa Pilipinas bilang bahagi umano ng mas malawak na hakbang upang palakasin ang defense manufacturing sa Indo-Pacific region. Ito ay kasunod ng pahayag ng Pentagon kaugnay ng pagpupulong ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, isang alyansa na binuo upang palakasin ang kakayahan ng mga bansa sa paggawa ng military equipment at bawasan ang dependency sa iisang supply chain. Ayon sa opisyal na pahayag, ito po yung opisyal na pahayag, members said they would look into the Philippines hosting a new facility to load, assemble, and package 30mm cannon rounds. Sinabi ng mga kasapi na kanilang pag-aralan ang posibilidad na ang Pilipinas ang mag-host ng bagong pasilidad para sa pag-load, pag-assemble, at pag-package ng 30mm round cannons. Patay tayo diha. Ang 30mm cannon rounds ay karaniwang ginagamit sa mga military aircraft at ground combat vehicles. Isang indikasyon na ang planong ito ay may direktang kaugnayan sa modernong depensa at operasyong militar. Gayunpaman, nilinaw rin na ang hakbang ay nasa exploratory stage pa lamang at wala pang pinal na desisyon kung itutuloy ang proyekto sa bansa. Ito po yung pahayag ng Estados Ito po yung dagdag kaalaman. Ito pahayag nila nga ng official. The United States set up in mid-2024 to reduce supply chain risk and help allies produce and maintain military equipment closer to where it might be needed. Tinatag ito, tama, ito yun. So ito na ho yung usapin na yan. Gawin tayong ammunition facility ng Amerika. So sabi naman, matagal na daw nila ito pinag-aralan. So bakit ang Pilipinas talaga ang gawing ammunition facility? At saka bakit ngayon ay lumulutang ito, ngayon nila ini-insist habang mayroong digmaan sa Middle East? Yun ang nakatakot dyan. O ito pa, hindi po ako mukhang kagahapon kasi yan ipinopost. Pero kagabi yung mainstream media binalita. Kaya ito na pag-uusapan natin. Alam mo, nakakatakot po. Yung facility na itatayo sa Pilipinas. Hindi po biro yung mga pasilidad na yan. Ito pakinggan natin yung yung GMA. Ayan. Kasi dyan po kumukuha lagi yung mga bubunistang tanganista ng balita. Baka sabihin na naman natin, nila na, fake news ka, bisdak, no? O, ito, yung inyong kinikilingan at inyong pinoprotektahan 24 oras. O, pakinggan natin. Napagkasunduan ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa ang pagtatayo ng paggawaan ng ammunition sa Pilipinas. Sa inilabas na joint statement ng Pentagon o US Department of War, napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience na bumuo ng bagong programa para sa paggawa ng solid rocket motor. Patay. Hindi ng pagtatag ng bagong pasilidad para sa pagbuo ng 30mm cannon rounds sa karaniwang ginagamit ng military aircraft at ground vehicles. Itinatag ng Amerika noong May 2024 ang naturang partnership na layong palakasin ang kooperasyon sa paggawa ng mga armas at kagamitang pangdepensa sa Asia-Pacific. At para rin mapanatili ang mga military equipment sa mga lugar kung saan ito maaaring kailanganin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang. Ano na? Ayan na, maliwanag na balita, mga bubunistang tanganista. Sa tingin niyo po ba, kaya pong tanggihan ni Bangag ito? Mukhang malabong tanggihan,
dalawang klaseng facility na itatayo, no? Yung isa, paggawaan ng 30 mm cannon rounds. Pag-usapan natin din yan. At yung isa ay yung rocket, motor, ang tawag doon, yung sinasabi nila. Ito yung nakakatakot. Kasi missile po talaga ito, no? Solid rocket motor. Ayan. Yun po yung nakakatakot yan. Kasi ito po yung parang yung facility na ito, dito po magpapalipad ng mga missile papunta sa kalaban. Ito po yung facility na ito. Para meron tayong kaunting kaalaman. Ayan po, anak ng kamote. Oh. Tangina kanyor, no? Digmaan yung utak ni Bangag dito. Salamat si Dayon Yor. Tutama niya ng Amerika. Tuta ng kano. Putang na. O, ito na. Saan tatayo dyan? Okay sana kung sa Ilocos po. Sige, sa Ilocos nyo itayo yan. Para pag binumba, pulpog agad ang Ilocos. Ano ba yung solid rocket motor, no? Para meron tayong kaunting kaalaman kasi wala man tayong pasilidad na ganyan kasi hindi naman kasi digmaan ang isip ng mga nagdaang administrasyon, lalo na si Tatay Digong, ayaw talaga niya na digmaan. Kasi nga wala ho tayong panlaban. O ito, ang solid rocket motor ay isang uri ng rocket engine na gumagamit ng solidong fuel upang gatong, no, upang makalika ng thrust o tulak. So, ito yung magtutulak ng missile. Ang solid rocket motor ay makina ng rocket na may pinaghalong solid fuel at oxidizer na nakapagpaloob sa isang matigas na lalagyan. Kapag sinisindihan, tuloy-tuloy itong nasusunog hanggang maubos ang fuel at hindi na ito madaling ihinto o kontrolin habang umaandar papunta sa kalaban, no? Yan po. Ang solid, ito pa. Halap tayo ng mga pinanggagamitan. Mga pinanggagamitan dito ay ang Space Shuttle Solid Rockets booster ng NASA. Yan. Mga military missiles. Anak ng kaguwang, oh. Mga military missiles, alam na natin. Mga fireworks rockets, ayan. Ilang space launch vehicle bilang booster sa simula ng paligid. So ngayon, alam na natin kung bakit dito sila gagawa. So iyan, hindi po yung gagamitin para sa NASA booster, di ba? Sa space launch vehicles, booster. Kundi gagamitin yan para sa military missiles at fireworks rockets. Yun po yung purpose ng solid rocket motor kung bakit dito po yan ipapagawa. Kasi nga, siyempre ang China kalaban ng Amerika. Wala tayong facility na ganyan. So ngayon, kung magdigmaan ang Taiwan, China, Amerika, damay talaga tayo. At saka nakakatakot dahil ngayon pa nila ito naisip nang ginira po nila yung Iran ngayon. So anong plano nila? Pati China girahin nila. Mukhang nakakatakot. So ito po yung next naman na gagawin nilang bala. Gagawin nilang ammunition. Yan, putang ina. Ito yung 30, sabi nga dyan sa post ng Daily Tribune, Philippines, the next Pearl Harbor. Ito yung 30mm rounds cannon. Saan po ba yung ginagamit? Kasi wala man tayong paggawaan yan, no? Di ba? Saan ba ginagamit yan? 30mm. So, nag-research talaga ako para sa kaalaman ng marami
para bahala ng mga Pilipino mag-iisip, no? Kung kayo ay papayag ba dito or hindi, lalo na po yung mga taga Cagayan Valley, no? Kasi merong EDCA man dyan. Ang 30mm cannon round ay isang malaking bala o projectile na ginagamit sa 30mm na kanyon. Nakaraniwang nakakabit sa mga sasakyang militar, eroplano o barko. Anak ng kagwang, no? So, parang ano yan, parang basuka, kanyon ba, na nilalagay sa mga tangke de gera or meron ding sasakyan na parang dump truck doon nilalagay sa taas at ginagamit din sa mga helicopter at sa mga barko. Ang 30mm ay tumutukoy sa diametro ng bala. So yung diameter ng bala o lapad, no? Lapad ng bala na ito. Mas malaki ito kaysa karaniwang bala ng rifle. Kaya mas malakas ang tama at mas malaki ang pinsala. Ginagamit ito sa mga otomatikong kanyon. Mga automatic na kanyon, mga high-tech na talaga, no? Autocannon tawag dyan. Na kayang magpaputok ng sunod-sunod na bala. So, rapid fire. Ito, saan ginagamit? Karaniwang gamit ang 30mm cannon rounds sa mga armored vehicle. Halimbawa, infantry fighting vehicle. Mga armored vehicle, mga tangke siguro, tangke de gera, ganyan, ginagamit. Mga attack helicopter. Mga pandigma na talaga ng mga helicopter. Mga fighter aircraft. Mga naval gun system. Halimbawa ng ginagamitan yung JEO-8/A Avenger. Kilalang kanyon ng A-10 Thunderbolt 2. Ay, inumin, oh. May nahanap ako, ito po yun. Oh. Teka lang. Ayan, oh. Diyan, ginagamit daw yan. 30mm cannons. Ito po yung sinabi dito, JEU-8 Avenger Thunderbolt. Pag tinamaan ka dyan, yan yung pulpog ka dyan. Isa na kung si Bangag ang tinamaan. At ginagamit rin ito yung sinasabi na autocannon, yung tuloy-tuloy. TOW-42 autocannon ginagamit sa ilang armored vehicle at helicopter. Ito na nga ho yun, no? Ano ba ang forma ng autocannon na yan? Ito po yun. Ayan. Diyan kinakabit sa tangke yan, tangke de gera, sa mga armored vehicle, sa helicopter, yun. Sa barko. Grabe, ang lalaki pala ng bala na yan. Ito po yung plano ni Bongbong Marcos para sa maraming Pilipino. Ayan. JEO das ano yan? The Shipunov 20, ito yan, ang tawag yan, Shipunov 2A42. Ayan. 30mm Soviet Russian autocannon ang tawag pala dyan. Yan po. Ang bottom line nito, bakit sa Pilipinas so talaga? Wala na, desperado na si Bangag. Pag natuloy po yan, panigurado, next to Pearl Harbor ang Pilipinas. Kasi nga, ang kalaban ng Amerika, ang talagang papasabugin po nila ay yung mga armory, pagawaan ng mga bala, pagawaan ng rocket launcher. Dito po yan sa Pilipinas gawin. Isasalang talaga tayo ni Bangag sa digmaan. Ayan po yung malinaw dyan. Bahala ng Pilipinas, mga tao,
kung papayag ba ho kayo dito na gawin tayong paggawaan ng bala ng Amerika. Eh, ang alam natin, si Bongbong Marcos ay tuta talaga ng kano. Hindi na po yan makahindi. Kaya goodbye Pilipinas. Magiging kwento na lang ang bansang Pilipinas. Dahil mawawasak po ito sa digmaan pagpapayag si Bangag dito. Anak ng kagwang. Wala na po tayong nakikitang maayos, no? Na direksyon ang gobyernong Marcos. Kaya dapat to ito, mag-resign na lang Bangag ka. At saka nakikita ko yan, 100% papayag si Bongbong. Mukhang hindi na magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Kung papayag si Bongbong Marcos dito. Kasi magkakaroon na ng digmaan. Wala nang eleksyon. Kagaya dyan sa Ukraine, hanggang ngayon digmaan pa rin. Sino yung presidente pa rin ngayon? Si Zelensky. Ang mga animal, mga swapang. Kaya mukhang papatusin ho ito. So anyway, since tayo ng topic natin, tungkol pa rin kay Bangag. Nauso kasi itong mga debate-debate, anak ng kagwang. No? Ako po'y nagtataka, bakit si Vice President Inday Sara ang gustong debatihin ng mga supporters ni Bangag at mga Pinklawan? Kasi yung si Baba, baka kapatid ni Babalo, wag na natin pakinggan kasi putang ina, ano naman yun eh. Ayan, siya po Babalo, kapatid ni Babala. Nagpa-interview na naman kasi yan kagahapon sa News 5. So ngayon hinahamon pa rin si Inday Sara kahit bubo, no? Kahit yung tulis ng panga, mukhang mas matulis pa to kay Babalo eh. No? Mas okay naman si Babalo, may nagawa sa bayan, napatawa tayo. Pero itong si Babala, mabubuisit tayo, salot sa lipunan ho ito. Nauso yung debate at merong gumaya, hindi nagpatalbog, no? Kinukumpetensya pa itong si Babala. Gusto rin makipagdebate kay Vice President Inday Sara Duterte. Ewan ko ba kung bakit gusto makipagdebate itong mga animal. Eh wala naman kayong guts. No guts, no glory. Pakinggan natin ang balitang ito. Narito. Confrontation yarn, hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang nga hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Lo! Ang tanga, ang baba ng standard ninyo. Mababa kayong mga nilalang. Naghahamon kayo ng debate kay Vice President Inday Sara. Sino ba kayo? Ano ba kayo sa mundong ito? Ano ba kayo sa Pilipinas? Putang ina, muta lang kayo. Ano lang kayo ni Inday Sara? Ang tawag, kulangot lang kayo. Tapos maghamon kayo ng debate, putang ina. Ano bang natapos ninyo? Pag-abogado, abogaga naman. Ano yung achievement ninyo sa buhay ninyo? Meron ba kayong natulong sa bayan para makipagdebate kayo sa isang vice-presidente? Alam mo, itong mga animal na ito, masyado po nilang minamaliit ang vice-presidente. Masyado pong, ang tingin nila kay Inday Sara ay parang walang pinag-aralan. Putang ina, dyan kayo nagkakamali. Si Vice President Inday Sara, nag-take ng bar exam, isang beses lang, pasado na. Pero itong amo ninyo, Lovely Panga,
at saka Chucky Claire, pakitanong nga ho yung si Leni Robredo kung ilang beses nag-take ng bar exam. Tabrang mga lutang, di ba ho? Kaya alam mo yung parang sa Bisaya, bahilas kayo ba? No? Tanginan nyo. Manalamin muna kayo bago kayo maghamon ng debate. Baka nga sa mga DDS, hindi pa kayo mananalo eh. Mga takot sa debate. Itong si Panga, no? Tangina, magkamag-anak talaga yung mga swangit. Laging dinadahilan niya sa interview, bakit mo gustong makipagdebate si Vice President Inday Sara Duterte? Kasi daw, hinahamon daw siya ng mga DDS, pero hindi daw siya pumapatol ng debate sa mga DDS. Kaya ang gusto niya si Inday Sara para isahan na lang. Ang tanga mo, no? Sino ka ba? Vice-presidente ka rin ba ng ibang bansa para makipagdebate ka kay Inday Sara? Kalibil mo si Inday. Kagaya ni Castro. Kalibil nyo ba si Inday Sara? Hindi nyo kalibil. Kaya kayo, mga mayayabang kayo, putang ina ninyo, ang papangit ninyo, tumingin kayo sa inyong sitwasyon ngayon. Wag na masyadong mayabang kasi ang mga tao nakatutok, no? Ang buong mundo nakatutok po sa inyo ngayon dahil mga salot kayo sa lipunan. Hilas ba, Oroy? Tawag sa Bisaya. Ano bang narating ninyo sa buhay ninyo? Bakit ganun kayo nagmamayabang? Alam mo itong si Lovely, parang abnormal, no? Napaka-abnormal tong animal na ito. Tingnan mo yung mukha. Dumaan ka muna sa mga DDS, ikaw Castro. Abogado ka, Castro, sabihin mo abogado ka, wala ka namang alam na pagka-abogado. Di ilibil natin yung sarili mo, no? Ilibil natin yung sarili natin. Kung gusto mo ng debate, may mga abogado rin kaming mga supporters. Kung gusto mo, makipagdebate ka kay Vic Rodriguez, ayan. Makipagdebate ka kay Jamie Bundok, ayan. Hindi mo nga kinaya si Malutikia, Claire Castro eh. Inday Sara pa kaya, tanga mo naman. Oh. Kaya tuloy natin kundi. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito. Ikaw nga yung fake news. No? Alam nyo po, itong mga taong ito, itong mga pangit na ito, nagsama talaga. Alam mo, kayong mga pangit, kasama si Jam Magno, ang dami-dami ng problema ng bayan ngayon, dumagdag pa yung mga panganin nyo. Nonsense, no? Yung mga pinagsasabi nila. Debate daw. Debatihin daw nila ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Inday Sara. Alam nyo po kayong mga ugag, putang ina, yung si Lovely parang rabbit talaga, oh. Haba ng panga, ang tainga kasing laki ng palanggana, rabbit na rabbit ang animal. Parang piranha daw, dagang-daga, oh. Baka pwede, no? Tingnan nyo naman yung level ninyo ng pagkatao. Kung saan kayo lang, hindi pwedeng maging mayabang ka na gusto mong makipagdebate sa vice-presidente. Putang layo ho eh. Hindi po kayo kalibil. Nasa ingron lang kayo. Tapos ngayon maghahamon-hamon kayo ng debate. Anak ng kagwang, ang layo nyo naman sa kalingkingan, Inday Sara. Ako masyado na pong mayabang tong mga to para sa akin. Hindi na po nila alam ang kanilang mga ginagawa, kulang sila sa pansin. No. Nang dahil siguro sa busal sa pera, ganun ang gagawin ho nila. Kasi kung magiging formal po ang ating basehan pagdidebate, siguro hanapan din natin ang kalibil ho. What for example, si Lovely, no, maghahamon siya ng debate. Siguro si Panga,
pwede na yan sa mga DDS vlogger. Wag na yung mga di-calibreng vlogger, yung mga normal na vlogger lang. Meron tayong Class A, Class B, Class D, mga ganun, Class C. Siguro si Lovely, Babala, sa mga Class C na mga political vlogger. At saka wag natin siya isalang sa mga veteranong political vlogger. Magiging tanga siya dyan. Hindi niya kaya makipagdebate. Tsaka hindi yung kalibil, hindi ko rin kalibil yan eh. Mas mataas akong level dyan, maniwala kayo sa akin. Yang Lovely na yan. Putangin na, bago lang yan sa pagiging political vlogger. Walang sense yung mga sinasabi niya. Nang bubuwisit lang yan. Hindi siya vlogger, troll siya. Trolls. Yan talaga. Si Lovely. Kasi pag ikaw vlogger, ang pinag-usapan yung mga issue sa bayan, di ba? Ano bang nangyayari sa atin? Eh, wala naman siyang dyan, wala naman topic about dyan. Issue sa bayan. Ang topic niya si Inday Sara, na sinisiraan niya, na ginagawa niya ng kwento, nagpapansin siya. So, pag tiningnan mo, wala siyang guts. Siguro, putso-putso ng mga vlogger, pwede siya makipagdebate. Yung mga kagaya ninyo Barsaga yan, magkapatid yung mukha ninyo, pwede kayo dyan. Si naman, itong si Jamagno, malayo din yan, bayaran din yan. Noon, mukhang maganda yung pagiging vlogger ni Jamagno. Kasi talagang tumutukoy sa issue. Pero ngayon, wala na rin. Hindi na maganda. Dahil nasampal po ng nasampal ng pera. Wala nang sense yung mga pinagsasabi. Si Chucky Claire naman, abogada, political vlogger na rin, matagal na. Siguro medyo mataas yung level ni Chucky Claire dito kay Magno at kay Babala. Pero sa tatlo, si Babala yung pinakamababang klaseng vlogger. At ngayon pinag-uusapan sa social media. Pero si Chucky Claire, consider natin yung pagiging abogaga niya. No? Pwede siguro ito sa isang political vlogger din na abogada or abogado. Siguro si Nel, pwede ron. Yun, yung abogadong DDS, pwede siya. No, pero yung lalaktaw ka doon sa klase mo, no, yung level mo, at didirekta ka sa pinakamataas level, malabo yun. Nagaya po ng pag-aaral po natin. Kindergarten ka muna. Bago ka mag-elementarya, bago ka mag-high school, college, no? Dadaan ka sa proseso. Pero ito, yabang na lang. Mga babaeng naturingan, pero ang papangit ng ugali at ang papangit ng mukha at walang utak. So ngayon, dahil inabo ninyo si Vice President Inday Sara, pwede rin po pala kami maghamon kay Bongbong Marcos, kay Leni Robredo. Diba ho? Huwag kayong masaktan. Kasi mayroong isang DDS vlogger na naghamon ng debate kay Bongbong Marcos. O di iyak kayo ngayon. At ito ang magandang naghamon kasi nga, naghamon siya, mayroong topic na pag-uusapan. Hindi kagaya, itong mga animal na ito, naghamon, naninira lang kay Inday Sara. Maghamon ka, ang pag-uusapan natin yung issue sa lipunan. Bakit ba? Maghamon ka kay Inday Sara, pag-usapan natin buhay ni Inday, ang tanga mo. No? O ito po yung naghamon na si Jesus. Jesus ko tungod. O, pakinggan natin. Niyaya mo lang ang vice-presidente ng isang debate, up and coming or rising political vlogger ka na. Iyayayain ko ngayon si Marcos ng debate. Pangulong Marcos, niyayaya kita ng isang debate. One-on-one tungkol sa issue ng flood control at yung pagnanakaw ng pera sa taong bayan. One-on-one. Oh, political vlogger na ako ah. Niyaya ko yung Pangulo ng debate. Kinginan nyo. Sayang ang bayot. Sayang ang bayot. O, tingnan mo, nakuha kaya ni Lovely itong sinasabi ni Jesus? Sabi niya,
didibatihin ko si Marcos. Ang pag-uusapan natin ay yung flood control. Maganda naman yung sinabi niya kasi may pag-uusapan, no? So ngayon, ang sabi niya, okay, hinamon ko na si Bongbong. Nung hinamon mo ba itong presidente ngayon ng debate pero hindi ikaw kilala na political vlogger, pwede ka na bang sabihing political vlogger? Hindi po eh. Kailangan po natin, tingnan natin yung history mo. Pagiging vlogger. Ano ba talaga yung direction mo? Nung nagsimula ka, talagang political vlogger ka na ba? Hindi ho eh. Dadaan ka sa butas ng karayom. Kami, bago kami nagiging political vlogger, sandamakmak na pinagdaanan po namin. Sa issue sa lipunan, kung ano-anong pinagtatanggol, may prinsipyo. Pero itong mga to, hinamon lang si Inday Sara na magdebate, political vlogger na, putang ina, ang layo. Tsaka, si Bongbong Marcos, hindi man yan umaattend ng debate. Ubob man yan, bubo yan. Ayan, kahit mga ordinaryong Pilipino makipagdebate kay Bongbong, matatalo lang si Bongbong Marcos. Kasi walang alam yan. Putang ina, magdebate ka, nananana. Sus ko, Bino. Diyan palang talo ka na. Hindi nga marunong mag-construct ng sentence si Bongbong Marcos, ha? Ng salitang Tagalog, salitang Pilipino. Tapos debatihin mo yan, edi lalong mautal-utal. Ang sabi niya, ang sabi ni Jesus Palsis, debatihin natin si Bongbong Marcos, makipagdebate siya, ang topic tungkol sa flood control. Yun yung gusto niyang pag-uusapan. Ako din, hahamunin ko ng debate itong presidente ng mga tanganistang loyalista ni Bangag. Makinig kayo, Chucky Clear. Kung si Inday Sara hinamon ho ninyo ng debate, kami rin, hahamunin din namin ng debate si Bongbong Marcos. Ayaw din namin makipagdebate sa mga loyalistang tanga. Gusto din namin debatehin si Bongbong Marcos para isahan na. Ano, gusto nyo? Kung ako makipagdebate kay Bongbong Marcos, makipagdebate ako sa kanya, ang topic na pag-uusapan namin ay bakit hindi ka magpapa-hair follicle drug test. Yan ang debatehin namin, maghapon kami. Gusto nyo, dagdagan pa natin ang topic. Bakit mo trinaydor si Pangulong Duterte at pinadala mo, kinidnap mo papuntang International Criminal Court? At bakit mo gustong ipa-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? At bakit nilimas mo ang kaba ng bayan? At ngayon, pinag-uusapan na gawin tayong pagawaan ng bala ng mga kano. At bakit pinarami mo yung EDCA sites? Putang ina, ang dami naming pag-uusapan. Ang dami naming pagdidebatehan, panigurado, maglock ang panga ni Da Junior dito. Kasi debate lang naman, di ba? Paiyakin ko talaga si Da Junior ng dugo. Iwan ko lang kaya. Sus ko, Ginoo. At bakit ang laki ng confidential mo, confidential mo, confidential mo? An Intel funds, 4.5 billion a year, a total of 18 billion in 4 years. Bakit ganun kalaki? Ngayon, sa mga bubonistang tanganista, hindi debate ang para sa kanila. Suntukan na. Kagaya ho nito, mga bobo naman mga tanganista. Merong isang DDS fighter naghamon ng sapakan. Narito. Isa may Marcos na, sumbakan.
Tama. Picture na muna. Ano? Tangin na, papalag kayo dyan. Mga bubonistang tanganista, salpukan daw. Oh, yan. Yan ang dapat. Tangting na debate sa mga yan. Mga bobo naman, oh. Ayaw namin din makipagdebate sa mga loyalista. Dahil mga bobo at mga tanga. Gusto namin basagan ang mukha dyan sa ring. May pambato kami, si Kapil at si BMR. Yun na lang, mas maganda pa yun. No? Yung mga mayayabang na mga trolls, suntukan na lang daw. Sa Octagon. Sportsman din yan. No? Sports, no? Kasi nga, mas maganda rin, magpapawis din tayo eh. Masyado rin dami nating iniisip eh. Pero, ibabalik natin yung sinasabing debate. Nagamong kayo ng debate, mga dilawan, pinklawan, isilini Robredo, tabla rin lutang, no? Parang nonsense, no? Hindi sila qualified na maghamon. Ang problema lang dito sa mga bayarang media, talagang bayad na bayad ang mga animal, pinapalaki po nila yung yung issue na debate daw, hindi makipagdebate, si Inday Sara, putang ina, asa pa kayong papatulan? Kailanman hindi si Inday Sara papatol sa mga abnormal. Lalo na itong animal na ito. Yung mag-ama, nagkita na. Intindi ng baba ni Liamas kamas-kamas, oh. Baliktaran, oh. Yung baba ni Lovelyn ba yan? Lovely? Ay nasa tuktok ng airport ng ulo ni Liamas. Ang mga mukhang ito, suangit na nga, salot pa sa lipunan. Isus ko Ginoo. Debate daw. Dumaan muna kayo kay Bisdak. Bago kay Vice President Inday Sara, mga lo ninyong papangit ninyo. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
vlog mo may pag-asa.